Shalom. Shalom, mga kapatid. Isang pinagpalang araw ng linggo sa lahat. Narito na naman tayo sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin at pinagdinilayan ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Sa araw na ito ay dalangin ko na nawa patnubayan, ingatan, gabayan at patnubayan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga gawain, balakin at isipin, nawa ang kanyang pag-iingat, protection sa atin, ang ating kalusugan ay magiging maayos, iligtas tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok at sa mga malulubang karamdaman. At binabati din natin yung mga malimit nating sumusuporta sa atin. Sina Brother Romy Nunez, yan. Si Brother Darrell, yan. At saka yung lahat mga follower nitong account na itong Simply Catholic. At kung meron kayong mga personal intentions, you can send it me here para mamaya at 9 a.m. sa pagsaserve namin ay may task ko sa Panginoon yung mga bagay na ito. And the gospel of today is taken from the gospel according to Saint Matthew chapter 3 verses 1 to 12. Glory to you, Lord. In those days, John the Baptist appeared preaching in the desert of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said, "A voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight of his paths. Make straight his paths." John wore clothing made of camel's hair and had a leather belt around his waist. His food was locust and wild honey. At that time, Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan were going out to him, and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. When he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce good fruits as evidence of your repentance, and do not presume to say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I tell you, God can raise up children to Abraham from these stones. Even now the axe lies at the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. I am baptizing you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ayan mga kapatid. So, since na Advent po tayo ngayon, or we are in the Advent season, kung saan we are preparing for the celebration of the first Advent of the Lord, the first coming, the Christmas. But at the same time, ay pinaghahandaan din natin yung second Advent or the final Advent of the Lord Jesus Christ, which is His final coming, yung kanyang muling pagbabalik. That is why ang Ebanghelyo ngayon is about John the Baptist, who was been chosen by the Lord to prepare the way of the Lord and to prepare His people prior siya dumating. So, nagpadala ang Panginoon si Juan. Kung babasahin natin doon sa aklat ni Isaias, makikita natin doon, bagamat hindi napangalanan si Juan doon,
Pero makikita natin, maging sa aklat ni Propeta Malakias, makikita natin doon na it was mentioned that there is someone to be chosen na maghanda ng daraanan ng Panginoon. And then, kung ituloy natin itong pagbasa na ito, dito sa Matthew chapter 11, makikita natin dito na the Lord Jesus Christ confirmed that John the Baptist is the one who was being foretold to prepare for His way in His first coming, mga kapatid. Kinonfirm ng Panginoong Jesucristo. Merong nagko-confirm, kinonfirm ng Panginoong Jesucristo. Unlike ngayon, there are so many who are claiming na sila yung sugo ng Panginoon. Yet, nobody confirms them. Or even the Scripture doesn't confirms them. Meron lang confirmation na sinasabi sa may sinasabi sa Biblia ng mga darating na mga ngaral. Pero they were not confirmed by the Lord na sila ay galing sa Panginoon. Masakit pakinggan, right? Pero yan ang totoo, kaya yung sinasabi sa Matthew 7 verse 15 at saka sa Matthew 24 verse 11 at sa Matthew chapter 24 verse 24. Merong mga darating, but they are not anymore commissioned by the Lord, whether they like it or not. Maraming aangkin na sugo sila. Unlike kay John, kinonfirm siya ng Panginoong Jesucristo na siya yung isinugo para ihanda ang daraanan ng Panginoon. So, since na Advent ngayon, mga kapatid, katulad ni St. John na ginamit siya ng Panginoon to prepare His people for His first coming. Since na ang Advent is not only for the preparation for Christmas, for His first Advent, dapat tayo ng mga Kristiyano or mga tagasunod ng Panginoon Jesucristo ay siya ring maging instrumento para ihanda ang daraanan ng Panginoon or ihanda ang magiging tagapagbabala din, mga kapatid, para sa mga tao sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Dapat na tayo din magiging instrumento na magpatutuo tayo that the Lord Jesus Christ will really return again. And that is not a joke. Kasi mismo ang Panginoong Jesucristo nagsabi na doon sa John chapter 14, di ba? Aalis siya. Pero ipaghanda niya tayo ng matitirhan at saka pag naihanda na, babalik siya at kukunin tayo para kung saan naroon din tayo, mga kapatid. So yun sinasabi ng banal na kasulatan na katulad ni Juan, John the Baptist, kasi ito, tapos na ito na event na kung papaano sa unang pagdating ng Panginoon Jesucristo ay inihanda niya yung mga tao. Kumbaga parang forerunner siya. Sa mga kahit ang presidente kuminsan, ang presidente, actually mga presidente, sa pagpunta nila dun sa ibang mga lugar, unang-una, may mga forerunner yan to inform halimbawa, the local government na darating yung presidente, inform. And then, magpiprepare yung isang bayan na pupunta ng presidente. Of course, ang lugar, security, traffic, lahat. Yung venue, nakaprepare lahat po yan, mga kapatid. Dahilan doon sa first na pumunta. And then may mga sundalo yan na tinatawag na yung advance party, mga kapatid, to secure the area. Kahit doon sa atin kay Pope Leo XIV, di ba, nang pumunta siya sa Turkey, may mga advance party yan and then may mga preparation. Lahat ng aspeto, tinitingnan yan, lahat. Pati yung pag-visit niya sa Lebanon. Di ba? So, talagang naka-bulletproof glass na car ang sinakyan ni Pope Leo XIV. So, pinaghahandaan yung pagpunta, yung pagdating ng isang prominenteng tao sa isang lugar. Much more ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang unang pagdating, pinaghahandaan. So, since na Advent ngayon, is
kung papaano tayo naghahanda, lalo na ngayon, di ba, Pasko. Ang mga ninong at ninang dyan naghahanda ng mga pangregalo, bumibili ng maaga pa. Ayaw nila ng rush. Kung pupunta ka ngayon ng Taytay Tiangge, ay dami ng tao, mga mall, dami ng tao, Divisoria, dami ng tao, Baclaran, dami ng tao. Every weekend especially. So, ang challenge sa atin is kung pinaghandaan natin itong mga bagay nito, yung first coming of the Lord Jesus Christ that happened already and we are just commemorating His birth, mga kapatid, hindi siya pinanganak taon-taon. Yung iba kasi yung mentality sabi, pinapanganak, pag mag-celebrate ka ng Christmas, sinasabi nila na mayroong sasabing ganun, mga kapatid, na ipinapanganak ang Panginoong Kristo. We are just commemorating His birth. Hindi ibig sabihin na kapag nagse-celebrate ka ng birthday mo ay taon-taon ka pinanganak. So, kung yung first coming ay pinaghahandaan natin mga kapatid, much more yung final coming ng Panginoong Kristo na dapat din nating paghandaan. At ito nga yung nangharal si Juan na tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Not the physical one, but ang ating mga puso. Diba? Sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. So kung yung first coming niya, physically we are preparing para sa birth, sa celebration or commemoration of His birth, in His first coming, much more mga kapatid, for His final coming. Kasi sabi nga natin na we do not know when the Lord Jesus Christ will return. Diba? So, hindi natin alam kung kailan darating ang muli ang ating Panginoong Jesucristo. That is why we need to prepare ourselves. Yan. At the same time, bilang mga mananampalataya at bilang mga Kristiyano, dapat maging instrumento din tayo para ihanda yung daraanan ng Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik. Kahit umpisahan na natin within the circle of our influence. Diba? Na babalik ang Panginoon sa Kristo. Of course, katulad ng lagi nating binabangkit, may mga tao, ang darating daw ang araw na may mga tao na pagtawanan tayo sa ating pananampalataya. That until now, we are hoping na babalik ang Panginoon sa Kristo. At makikita natin yan sa 2 Peter chapter 3, verse 4 to 5. Na balang araw pagtatawanan tayo ng mga tao. Sasabihin nila, matagal na yan, matagal nang ipinangako, but until now, why until now there is nothing? Wala pa rin nangyari. And then sinagot yan ang 2 Peter chapter 3, verse 8 to 9, na sa atin, ang 1,000 taon ay parang isang araw lamang sa Panginoon, mga kapatid. And that is also based from Psalm 90, verse 4. Diba? So, ibig sabihin, kung titingnan natin, pag 2,000 taon na, hindi parang 2 araw pa lang ang nangyari after the coming of the Lord. Parang 2 araw pa lang sa Panginoon. Kasi our timetable is different from the Lord. Pagtatawanan na para tayo. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Basahin yung 2 Peter chapter 3, verses 4 to 5, and then verse 8 and 9. And then Psalm 90, verse 4. Yung isang reference ni St. Peter. At the same time, mga kapatid, ipagpalagay natin yung palagi kong inuulit-ulit, mga kapatid. Ipagpalagay natin, we cannot witness the final coming of the Lord that we can see Him in the cloud. That we can see Him in the clouds. Kasi yung sinasabi sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Yung sinasabi, there is no such secret arrival of the Lord, mga kapatid. Do not be deceived by those people, because there are people na nangaral na dumating na raw ang Panginoong Jesucristo. As a matter of fact, they are claiming it was in the person of their founder of their sect and denomination, especially yung tinatawag na Church of the Almighty God, mga kapatid. Yan, sinasabi ko ng tahasan. And then may isang grupo ng kulto sa Mindanao, sa Surigao yata yun, na naniniwala din the same, na bumalik na raw ang Panginoon Jesucristo. Ang mga tao ay hindi alam in the person of their founder. That is why
the picture of their founder ay sinusuot nila at ginagaya-gaya yung mukha ng Panginoong Jesucristo. You see? Pero, yun nga sinasabi ko mga kapatid, let us suppose na sasabihin ng iba, matagal pa yan, hindi natin masaksihan yung sa papawirin, sa alapaap na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, katulad ng binabanggit dito sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8 or Pahayag chapter 1 verse 7 and 8. Ang sabi rito mga kapatid, let us suppose ito yung senaryo na dapat nating handaan lalo. Ang sabi rito, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahilan sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Magkagayon na amen. So you see, na-imagine nyo sa kanyang muling pagbabalik. Let us suppose na hindi natin masaksihan to. Okay? Sa papawirin. Then verse 8. Okay. Verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. See? So, Diyos na makapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na siyang darating. He is to come. Sino ba ang darating ng Panginoong Jesucristo? Let us suppose we cannot witness this one, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik sa panahon ng during in our lifetime. But I always say, mga kapatid, sinalagi ko sinasabi, dito actually paulit-ulit lang. Are we sure we are still alive mamaya? Mamayang tanghali? Mamayang hapon? Mamayang gabi? Inabukasan? Hindi natin masigurado, mga kapatid. Because our lives is in the hand of the Lord. Kaya nga yan yung panalangin ni Hannah doon sa 1 Samuel chapter 2. Panginoon, maaari mo kaming patayin o buhayin. Maaari mo kaming pagyamanin o pagdukhain. Maaari mong itaas ang dukhang-dukha. Okay. So, ibig sabihin, hindi natin alam, mga kapatid. Kaya hindi natin pwede sabihin, tagal pa yun. Because, sa Hebrew chapter 9 verse 27, once na pumanaw tayo sa daigdig na ito, ang sinasabi dito sa Hebrew chapter 9 verse 27, ang sabi rito, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. So you see? So hindi man natin masaksihan yung maluwalhating pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Yet, yun yung sinasabi ko, bukas, mamaya, makalawa, are we still alive? We cannot. Di ba? Yan yung sinasabi doon sa Luke chapter 12, na yung mayaman, yung parabol doon sa mga mayaman na sa sobrang dami ng kanyang kayamanan ay sinira niya yung dati niyang bodega at nagpagawa siya ng malaki. At ano yung sinabi niya doon? Ayan. Okay, well, nakikita natin ito minsan sa mga t-shirt, ng mga nagra-ride, mga rider. Sabi dito Okay. Dito sa Luke chapter 12 verse 13 hanggang sumusunod. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos ko po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay na Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking ani,
Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kulangin habang buhay, kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Di ba? Sounds familiar, di ba? Yung mga rider, meron yan eh. Sleep, eat, ride, mga ganun. Drink and be merry. Yan. Kaya sabi niya, kakain, verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay, kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So you see, nag-ipon siya ng kayamanan niya, pero sabi ng Panginoon, ngayon, hangal, ngayon babawiin ang buhay mo, saan mapupunta? Ibig sabihin, walang assurance kung hanggang kailan tayo. And then, sa ating paglisan sa daigdig na ito, mga kapatid, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. At yan yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sapagkat bawat isa ay harap sa hukuman ng Panginoon. Sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So therefore, mga kapatid, ang paghahanda natin is not in every Advent season only. Di ba? Ibig sabihin na ang paghahanda dapat natin, it must be every day. Kasi hindi nga natin alam kung kailan tayo mabubuhay, hanggang kailan tayo mabubuhay. Di ba? Kung bagaskan, parang pag inalis na tayo ng Panginoon dito sa daigdig na ito, haharap tayo sa Kanya. Ang tanong, may mukha kaya tayo ihaharap sa Panginoon. Di ba? May term tayo ganyan mga Pilipino. May mukha pa kaya akong iharap? Di ba? Kapag may naagrabyado kang tao, halimbawa, yung anak, yung example niya na, yung anak na pinag-aaral ng magulang sa college, tapos, ang pinapadala palang allowance ay ginagastos sa kung saan-saan, winawaldas pala, hindi nakapagtapos. Ngayon, expected na magulang na mag-graduate siya ngayong taon. Di ba sasabihin niya, may mukha pa kaya akong ihaharap sa magulang ko? Because he failed his parents. So tayo kaya, meron din kaya tayong mukhang iharap sa Panginoon? Sakay tawagin tayo ng Panginoon. Di ba, mga kapatid? Kasi we are just temporary here in this world. Tayo manlalakbay lamang dito sa daigdig na ito. At yan ang sinasabi ni King David sa kanyang prayer doon sa 2 Chronicles chapter 29, verse 15. Sabi ni King David sa 2 Chronicles chapter 29, verse 15, sabi niya, ito okay, sabi natin dito. 2 Chronicles chapter 29. Okay. Kita yung mga kapatid. Ito, sabi niya. Okay. Not 2 Chronicle pala. 1 Chronicle pala mga kapatid. 1 Chronicle 29. Verse 15. Ayan, 1 Chronicle chapter 29, verse 15. Ang sabi dito mga kapatid, sa prayer ni King David, for we stand before you as aliens, sabi niya. We are only your guests, like all our fathers. Our life on earth is like a shadow that does not abide. Diba? Sabi niya parang, pansamantala kami, alien ang pagka-term eh. Ibig sabihin, pansamantala lang tayo, parang shadow lang. Ibig sabihin, we're just temporary here on earth.
Di ba? So therefore, hindi natin alam, since na hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon Kristo, bagamat ganun, na hindi man natin masaksihan yung kanyang muling pagbabalik sa alapaap, ngunit alam natin na hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay, mga kapatid. Yung inakala mo nga na may sakit na tao, nakakilala mo is nauna pa yung ibang kakilala mo na wala namang sakit at bigla na lang nabalitaan mo na namatay na. Di ba? So, we cannot, sure, hindi natin masusigurado, matitiyak kung buhay wala yung. So, because of that reason, since that is the reason, that is the fact, yan yung katotohanan. Therefore, it is a must for us to prepare always ourselves for the final coming of the Lord Jesus Christ. And if we cannot witness that final coming of the Lord na mention sa Revelation chapter 1 verse 7 at dito sa 1 Thessalonians chapter 4. But let us remember na ang buhay natin ay hindi natin hawak, mga kapatid. That is why the Bible says, is reminding us, ito yung paborito ko, isa sa mga gustong-gusto kong babasahin. At dapat ma-remind tayo, mga kapatid. That is why the Bible is telling us na ito yung sinasabi sa mga ngaral chapter 12. Kung meron kayo diyang mga Biblia, magandang balita Biblia, ito yung sinasabi sa mga ngaral chapter 12. Okay, mga kapatid. Okay. But before that, basahin ko muna yung verse 9, mga ngaral chapter 11, verse 9. Na hindi pwede na waldasin natin ang ating oras. Hindi natin pwede waldasin yung ating buhay, mga kapatid. Meron siya dito sinabi dito sa mga ngaral chapter 11, verse 9, prior this, mga ngaral chapter 12, 1 to 7. Sabi dito, ang address dito is young people, pero yung term dito na ginamit is binata. Sabi dito, mga kapatid. At this is also a reminder for all of us. At ito sinasabi, sapagkat magala ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Be joyful, be glad, O young man, in the time of your youth. Okay? Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Yes, go ahead. Do everything what pleases you. Yung nakaka-please sa iyo, nakabibigay sa iyo ng pleasure. Sige, go ahead, go ahead. Go ahead lang. Pero yung karugtong ito, mga kapatid, dito yung pagnilayan natin. Ito sabi niya, mga kapatid. Sige, do everything what pleases you. Go ahead, enjoy. Pero ito yung sinasabi mga kapatid, sabi niya. Ngunit, yung ngunit. Mga kabataan, alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. We will be held accountable in all of it. Even our very lives. Even our environment. Yung papaano natin winawaldas, in-exploit yung environment natin. We will be held accountable to that because we are just stewards to His creations. Para nagutan natin yun, mga kapatid. Di ba? Kahit yung mga hayop na mga pusa, aso na yan, environment, even our very selves, we will be held accountable to it because we are stewards. And they are in those things or those animals and those people are entrusted to us. We will be held accountable to that. Kaya nga sabi dito sa mga ngaral chapter 11 verse 9, sige, do what pleases you, young man. Go ahead, sige. Happy dito, happy doon. Waldas dito, waldas doon. Gala dito, gala doon. But remember, ngunit, alalahanin mo, sabi niya, ngunit, alamin mong lahat ng ito'y
susulit mo sa Diyos. Diba? And dito, ito yung sinasabi niya. And that is why, since we are preparing, we have to prepare ourselves. And this preparation, this kind of preparation is not material or physical, but ourselves, mga kapatid. Ito yung sinasabi sa mga ngaral, chapter 12, mga kapatid. Verse 1 to 7. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Okay? Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahan mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw. Bago magdilim ang buwan at mga bituin. Bago kalambungan na makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. You see? Okay? Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong ngipin. Bago mabungi ang iyong ngipin. Bago mabungi ang iyong ngipin. Grabe, no? Kompleto. Okay? Bago lumabo ang iyong mga mata. Ayan. Reading glass na. Bago lumabo ang iyong mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig. Na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon, at ang hibig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon, nakatatakutan mong umakyat sa itaas. Ayan, sa second floor nyo or third floor. Bago dumating ang panahon na hindi ka na makakalakad. Ayan. Huwag na hintayin daw yun, mga kapatid. At the very young age pa lang. The Bible teaches us to remember the Lord in our very young age. Huwag na nahintayin yung lalabo yung mata natin, mabubungi yung ngipin natin, manghihina yung tuhod natin, magkakaroon na tayo ng nervyos. Huwag na natin hintayin yun. The time is now. Okay, sabi niya, bago dumating ang panahon na hindi ka na makakalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok. Tingnan mo, maputi na yung mga buhok ko. Hindi ko pinapakulayan, abay pinaghirapan ko yun na matagal na panahon. Ang iba, hindi na po pumuputi ang buhok. Wala na. Bakit mo pakukulayan yung buhok mo? Pinagtiyagaan mo yan ng mahabang panahon. Tapos kukulayan mo lang. Samantalang iba, hindi na umabot sa pagkaputi ng buhok. Kaya sabi nga dito, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumipin sa minamahal. Mawala yung appetite na yan, mga kapatid. Bago pa man dumating yun, let us remember the Lord. And to remember the Lord is now, not tomorrow. Okay. Darating ang araw na tayo lilipas. Yan. Ito yung sinabi kanina na 2 Chronicle chapter 29 verse 15 na binabanggit din ni St. Paul sa Philippians chapter 3 verse 20 na ang langit ang tunay nating tahanan. At mula rooy hinihintay nating may pananabik ang ating tagapagligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Darating ang araw na tayo lilipas sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Verse 6, darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto, chandelier. Okay? Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. You see? So, ibig sabihin, everything has an end. Since
Meron lahat katapusan, even our very lives. Therefore, we need to remember the Lord. We need to serve the Lord. Not tomorrow, but now. For tomorrow will be late, mga kapatid. At ito yung verse 7. Ito. Alalahanin mo siya, bago manumbalik sa lupa, ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Okay. Let us remember all of that, mga kapatid. Alalahanin natin. Kaya nga, hindi man natin masaksihan yung sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 7, makikita ng lahat ng lipi sa balat ng lupa, magagayon nga amin. At iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. So, if ever na masaksihan natin yun, wow, praise the Lord. Iiyak tayo. Tayo ng mga mananampalataya na naghihintay sa Panginoon, iiyak tayo. Sa kagalakan, most possibly. Pero yung iba na hindi sumampalataya sa Panginoon, iiyak din ng grabe. Because of fear, because of resentment. Okay? Now, before we will end, we'll read this also in 2 Thessalonians chapter 4, mga kapatid. Ito, sa 2 Thessalonians. Pero, huwag kayo mag-alala. Hindi man natin masaksihan yung Revelation chapter 1 verse 7 na masaksihan natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yet, may sinasabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4. Okay, verse 13 to the following verses up to 18. Ito sabi niyo, mga kapatid. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay. Sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong sa Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Verse 15, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Ayan, if ever na buhay pa tayo sa pagbalik ng Panginoon, hindi raw tayo mauna sa mga namatay na. Ito sabi. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. You see? Magkakaroon ng trumpet sound. Try to imagine kung how many millions of angels accompanying the Lord. And they will blow their trumpet. Di ba? Ang lakas nun. Di ba? Magugulat ang lahat ng tao. Makikita daw siya ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Ibig sabihin, ganun ka glorious and triumphant yung pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Tutunog yung trumpeta ng mga anghel. Try to imagine. Di ba? Yung mga orchestral band lang nga, di ba? Kung minsan may mga piyesta, mayroong ganun, ang lakas ng anon eh. Yung mga trumpeta. Try to imagine kung how many millions. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut. Di ba? Imagine that, hallelujah. At marinig mo yan, yung trumpet blast na yan. Hindi, sa tunog ba lang. Sa tunog ba lang, manginginig ka na. We are just imagining, but maramdaman natin na ganun ka-intense. At mabubuhay tayo ng mga namatay na, kung sakaling patay na tayo during the time, tayo mabubuhay muna, sabi dito. Bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Verse 17, pagkatapos tayo mga buhay pa, ititipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawiri ng Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. You see, mga kapatid. So that is why, itong Advent season na ito, katulad ng St. John, na sinasabi niya na ihanda natin ang daraanan ng Panginoon. Hindi lamang sana sa Pasko ngayon,
ang ating paghandaan, ihanda rin natin ang sarili natin. Kasi hindi natin alam, baka sa Pasko din na ito, babalik ang Panginoon or kukunin tayo ng Panginoon. Kukunin tayo ng Panginoon. May magagawa ba tayo? Wala. That is why we need to prepare ourselves, mga kapatid. Ang Pasko na ito, paghanda natin is not only for the commemoration of the birth of our Lord Jesus Christ, but also preparation of ourselves for His final coming. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid. At sabi nga ni St. John dito, lumapit yung mga eskriba at mga Parasiyo at mga Saduseyo. Sabi niya, ipakita niyo yung totoo niyong pagsisisi sa inyong mga gawa. Ganon din tayo, mga kapatid. Yung pagsisisi natin, yung paghahanda natin, ipakikita natin or i-display natin sa pamumuhay natin. So, maybe that is by now a blessed second Sunday of Advent, mga kapatid. Nawa, patuloy naman tayong ingatan, gabayan at patubayan ng Panginoon. Iligtas niya tayo sa mga magbibigat ng mga pagsubok, sa cardiac arrest, sa mga stroke, sa cancer, sa kidney failure, sa hypertension, sa mga disgrasya, or any evil intentions. Iligtas naman tayo ng Panginoon doon. At inaangkin din natin yung sinasabi sa priestly blessings doon sa Numbers chapter 6 verses 24 to 26. Ito yung closing verse natin. Number 6, 24 to 26. Nawa ito'y gawin nawa sa atin ng Panginoon. Yung priestly blessings na binanggit ng Panginoon kay Moses. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Amen. So, that is by now, mga kapatid. Shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. Magsimba po tayo, mga kapatid. And may God bless. God bless din dun sa mga nag-tap ng screen, sa mga hindi man nag-tap ng screen, pero andyan sila, nakinig sa atin. Yung mga nag-likes, at saka yung mga kaibigan natin na hindi man natin nakakasama ngayon, pero sisilipin or panonoorin nila ito sa Facebook. God bless you, mga kapatid. Binabati natin yung mga silent supporters natin sa Facebook. Silent lang. So, shalom to this way na signing off, my dear brothers and sisters. See you later in Jesus' name, if God willing. Amen.